Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Kasi ayon ho dito sa dalawang Duterte na si Jeffrey Celes. Itong isa hindi ko ho ito kilala kung sino ho ito. Dumating na daw ang hangganan. Idi wow. Kahit sa panaginip, hindi ho mangyayari yung gusto nyo o pangarap nyo. So kahapon nga mga ka-aksyon, may mga inaristo nga ho sa nasabing rally. Mga 4 yata ang inaristo kung hindi ho ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Kasi nagkaroon nga ho ng tensyon. Pero hindi ko alam kung kanino ba yung grupo, kung sa mga DDS ba o sa mga miyembro ng iglesia. Kasi kahapon din, marami ho akong napanood sa social media na ang ilan sa ating mga kababayan na naantala nga ho ang kanilang pagpasok sa kanilang trabaho. May napanood ho ako na umiiyak yung isang babae kasi magtitik pa daw ho ng exam, wala daw ho siyang madadaanan, di ba? So, marami ho ang kahapon na apektuhan mga ka-aksyon, mga kakampeng sa nasabing biglaang pagrarally nitong miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, eto mga ka-aksyon, mga kakampeng, panoorin ho natin at pakinggan ho itong dalawa na ito na kung ano-ano naman ho ang kanilang mga sinasabi. At ito talaga ang kanilang pangarap. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin. Ang reaction mo, bakit kaya nilakdaw ng Villamor Air Base at saka Malacanang? Dahil takot na takot sila sa pagdagsa ng taong bayan. Ito na ngayon ang hudyat na may malaking posibilidad na mag-develop ang people power. Pero ang pagsarado ng Villamor Air Base, pagsarado po ng Malacanang, ang pag-iwas ni Ginoong Marcos na umarap sa publiko, yan ay palatandaan na nanginginig ang gobyerno nito. Dahil nagngangalit ang taong bayan. Ang mamamayan po ay hindi na nagpapatahimik. Ang pananakot nila sa mga senador, sa mga whistleblowers, ang pananakot nila kay Senator Marcoleta, ang pananakot nila sa lahat ng mga naninindigan ay may hangganan. At ang hangganan na yan ay dumating na. Ang taong bayan na po ang magbibigay ng paghatol na kapag nawala si Marcos, sila Romualdez, ang kanilang mga abusado na tauhan like Boyeng Rimulya, matibag ang lahat ng ito po, matitibag din. At sila ay mananagot sa taong bayan. Ito na ang hudyat. How can they disperse more than 500 vehicles right now and more are coming? Kasama ko pa dito si Congressman Jing Paras, dating political advisor ni Tatay Digong, leader po namin sa Kampilan, at kami ay nagpapasalamat na kami tinatanggap ng kapatiran dito upang ipanawagan ang tunay na panawagan sa EDSA. Marcos must resign now and Romualdez must resign, and they shall face justice before the bar of people's justice call against them. Kung panawagan, hindi ho aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ito ho yung hangganan nyo na. Hangganan nyo na. Alam nyo naman kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang gusto nyong patunayan na lahat ay kaya nyong galawin, kaya nyong walang hiyain. Ang Senador Marcoleta nagtatrabaho, nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan at panagutin ang mga may sala sa malawakang nakawan. Pero anong ginagawa nyo? Mas nauna pa, nauna pa. Samantalang yung asuntong inaano mo, Boyeng Rimulya na plunder, Comelec dinismiss na. Campaign contribution, ngayong gagawin mong plunder, hindi lahat ng pagkakataon kaya mong baluktutin ang batas Rimulya. Sa tingin niyo sir, ilan pong grupo pa po? Aside from INC, mas marami? Marami na ho ring mga tumugon na mga ordinaryong tao sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo na para matapos na po, tapusin na ang paghihirap ng bayang ito. Panagutin ang dapat managot at higit sa lahat, alam naman natin kung sino nagpapahirap sa bayang ito. Ulitin ko lang po, ang ating panawagan ay resign. Ang sabi ni Celes, ito na daw ho ang hudyat na malaking posibilidad na ma-develop daw ho ang people power. Kung hindi lang masakit ang ngipin ko, sarap humalakhak.
Kaso masakit lang ang iping ko. Rocky. Silis, hindi ka na ba nagsasawa sa kasasabi ng ganyan ng ganyan? Bawat rally na lang, ganyan na lang ang maririnig namin sa'yo, Silis. Hudyat. Sa tingin nyo ba, kaisa nyo ang mga miyembro ng iglesia na kasama nyo dyan sa rally na yan? Kaisa nyo ba sa panawagan nyo na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos? Maria Josep. Hangganan daw, dumating na. Sarap talaga ihalakak. Masakit talaga ng iping ko. Ano pa yung isa sabi ng isa? Hindi ko kilala kasi itong isa. Ang sabi naman ni Tatang, hindi daw sila aalis dyan hanggat hindi daw bumababa si Bongbong Marcos. Baka mamaya pag umalis na yung mga miyembro ng iglesia, magpulasa naman kayo dyan ng mga DDS kasi makikita ang crowd nyo na 200, 300. Diba? Nakisali lang naman kayo dyan eh. Diba? Pero alam natin na peace rally ang hangad nitong mga iglesia ni Cristo. Diba? Regarding naman sa sinasabi nito ni Tatang, kung bakit naging plunder nga ho ang kakaharapin na kaso nito ni Marcoleta. Kasi nga ho, di umano, congressman pa kasi siya noon na natanggap niya daw di umano ang nasabing donasyon na worth 75 million. Alam naman ho natin na sa batas ng Pilipinas, kapag ikaw ay isang opisyal, mahigpit ho yan na pinagbabawal na tumanggap ka ng donasyon o regalo para maiwasan ho ang pabor-pabor na hihilingin sa'yo. Kaya siguro, yan siguro ang nakikita ng magpapile ng kaso laban sa kanya ng plunder kasi nga, congressman pa siya noon. Diba? Ngayon, dito sa panawagan ng dalawang mukong na ito, alam nyo sa totoo lang, kahit sa panaginip, hindi mangyayari yan na mapababa nyo ang Pangulo. Di ba? Hanggat hindi sumasali sa inyo ang simbahang Katolika at ang ibang civil society groups. Di ba? Nakita nyo yung post ni Rocky kahapon? Hinahanap niya, ito. Ayan. Hinahanap niya ang simbahang Katolika. Nasaan ang simbahang Katolika? Di ba? Ibig sabihin, hinahanap nga ni Rocky. Kasi alam ni Rocky, kapag sinamahan talaga yan ng mga madre, pare, tulad ng nangyari nung EDSA People Power 1, dyan na ho kabahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nga mangyayari yan, mga ka-aksyon. Di ba? Nasamahan sila ng simbahang Katolika. Di ba? Alam naman ho natin, kahit tayo mismo, ako Katoliko, nakikita ko ho, wala akong sapat na dahilan para magalit kay Pangulong Bongbong Marcos, para sumama dito sa mga panawagan ng mga DDS na Marcos resign, bumaba ka na dyan. Wala akong dahilan. Wala akong sapat na dahilan para magalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga paratang nila, wala naman sing sapat na ebidensya. Diba? Ebidensya ho ang tinitingnan ho natin dito bago ho tayo maniwala sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya napakahirap mangyari yung panawagan nyo. Diba? Ano na lang yan? Kumbaga,
Yun na lang siguro ang lagi nyong narrative. Kapag may rally, ito na ang hudyat. Dumating na ang hangganan. Pero hindi ho mangyayari yan. Oo. Di ba? Hindi ho mangyayari yan. Kaya kahapon nga, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Nakamonitor lang. Di ba? Sa nangyayari sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo at ng ilang miyembro at ilang grupo ng mga DDS. Di ba? O, kaya yan po mga ka-action, mga kakamping. Alam nyo, sa totoo lang, bukas makalawa, mark my word, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. O, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!